Open the Bible, hear God speak. Truth and life for those who seek. Every word a shining light, guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify, Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully sa bawat isa. in His name. Good morning kay Sister Nida. Ganun din kay Brother Carlito Ventura. Magandang umaga po. Kay Sister Gemma Glipneo diyan sa Naga City. Magandang umaga. Ganun din kay Brother Roger Hermosa. Good morning po. We are just pilgrims passing through. Tayo muna po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po'y panalangin. Naming banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa umagang ito, ng bagong buhay at kalakasan. Sa pagkakataon, sa inyong salita ay aming pumapagpulayan. Palain niyo po ang inyong mga salita. Itama niyo po ang aming mga puso. Inisip niyo po kami sa anumang aming karamihan. Kaya aming samot na langin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga kay Sister Virgie. Search the scriptures and see. They reveal Christ faithfully. Okay. Sister Jane Correo. Good morning. Kay Sister Edith at Pastor Boy diyan sa Pangil Laguna. Dito na po tayo sa Psalms chapter 84. Ang ating pagbulayan ay mula sa verse 1 hanggang verse 4. Psalms 84 verse 1, How amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts. My soul longeth, even fainted for the court of the Lord. My heart and my flesh crieth out for the living God. Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O Lord of hosts, my King and my God. Blessed are they that dwell in thy house, they will be still praising thee. Selah. Amen. Ang Diyos mo magpala sa kanyang mga salita na ating mong nabasa. Dito po ay isang idea o malaking idea na pinapakita dito sa chapter 84. Ayun pong blessing ng Panginoon. At tatlong blessing ito. Isang guaranteed blessing ng Diyos. Kaya nga po, ito yung nais dito na ituro sa atin na tayo po'y tumingin sa Diyos, tumingin sa Panginoon. Look to the Lord as the source of blessing, of every blessing. Alam po, dati sinasabi ko na
Kapag yung bagay na tinitingnan nating pagpapala ay inilalayo ka sa Diyos, hindi ito galing sa Diyos. Hindi ito pagpapala. Ito'y galing sa diablo para ilayo ka sa Panginoon. Minsan natutuwa tayo kapag may blessing. Ano man yan, material man yan, o yan man ay sabihin natin mga lugar na napupuntahan. Minsan natutuwa agad tayo at nakiisip agad natin, nasasabi natin, blessing. Pero kapag yan ay inilalayo ka sa Panginoon, hindi yan galing sa Diyos. Hindi talaga totoong blessing. Dahil ang tunay na blessing, tunay na source ng blessing ay ang Panginoon. At kung ang Panginoon ang source ng blessing, hindi tayo ilalayo nito sa Panginoon. Kaya nga po, kagaya na lang, kung yung trabaho na meron tayo, inilalayo tayo sa Diyos, hindi yan galing sa Diyos. Hindi po yan blessing. Kung yung kaibigan na meron ka ay inilalayo ka sa Diyos, hindi po yan blessing. Hindi yan galing sa Diyos. Diba? Dahil yung tunay na pagpapala na nanggagaling sa Diyos, hindi ka kailanman ito ilalayo sa Diyos. Mas lalo kang palalapitin sa Panginoon. Kaya dito, pinakikita nito na tumingin tayo sa Panginoon. Tingnan natin ang Diyos, ang ating Diyos, bilang source ng bawat pagpapala sa ating pong buhay. Kaya nga sabi doon sa unang talata, how amiable are thy tabernacles, O Lord. Kaya dito po, ano yung una nating makikita na blessing dito? O dapat nating tingnan na pagpapala sa atin. Alam po yung tingnan natin ang Diyos bilang atin pong sanctuaryo o altar ng ating pong buhay. Kahapon tayo ay sumamba, kahapon tayo ay nagpuri sa Diyos, sumamba tayo sa Panginoon. At may kani-kaniya tayong lugar na pinupuntahan para tayo ay sumamba. Pero alam po, hindi yung lugar yung ating pinupuntahan, ang ating dahilan, kundi ang ating pong Diyos. At ating tingnan ang ating Panginoon bilang ating altar, bilang ating sanctuaryo, bilang ating templo. Di ba? Kapag pinag-usapan natin yung templo o yung bahay panambahan, ito po yung lugar na kung saan naandun yung presensya ng Panginoon. Kung saan doon nananahan ang presensya ng Diyos para sa kanyang mga tao. At gaano ba kaimportante, gaano kahalaga yung presensya ng Diyos sa atin? Alam po, kahit anong kaganda yung isang bagay, kung wala ang presensya ng Diyos, wala po itong saysay. Walang kwenta ito. Kahit nga gaano kaganda yung lugar, kung wala yung presensya ng Panginoon, wala pong kwenta ito. Kahit gaano kasaya yung ginagawa doon sa lugar, kung wala yung presensya ng Panginoon. Kaya nga po sa bawat pagtitipon ng mga mananampalataya, hindi nawawala yung salita ng Diyos dahil ito yung dahil ito yung paraan ng Diyos para tayo ikausapin at ipakita, ipadama yung kanyang presensya sa atin. Kaya nga isa po sa dapat na nai-enjoy ng tao o ng Kristiyano sa pananambahan o sa pagkakatipon
ay hindi lamang yung mga awitan, hindi lang yung fellowship, kundi alin po, yung salita ng Diyos, yung presensya ng Panginoon. Kaya ang tanong po dito ay tayo ba ay na-attract sa tamang bagay? At saan tayo attracted ba tayo sa right thing? Tingnan po natin yung ating pong nagdadala sa atin o pumupukaw sa ating atensyon. Diba? Kasi kung ang dahilan ng ating pagpupunta sa pagsamba ay ibang bagay at hindi ang ating Diyos, sayang po yung pagpunta natin. Diba? Kaya mapansin po natin ano sabi doon sa verse 1, how amiable are thy tabernacles, O Lord of hosts. Alam po, kaya naging kahali-halina sa paningin nitong psalmist yung tabernakulo, hindi dahil doon sa mga disenyo na nakalagay doon sa tabernacle, kundi dahil doon sa presensya ng Diyos. Tayo bilang tao, minsan nakatingin tayo doon sa laki ng gusali, ganda ng gusali, yung disenyo nung sa loob ng gusali, yung linis ng nandun na tayo, magandang tingnan, kahali-halina, pero mas nagiging kahali-halina, mas nagiging maganda pagka nandun ang presensya ng Diyos. Opo. Kaya sabi dito ng psalmist, how amiable are thy tabernacles, O Lord. At ito yung dito siya na-attract. Hindi dahil sa ganda ng gusali, hindi dahil sa ganda ng lugar, kundi dahil sa presensya ng Diyos. Alam niya na dito ay ito'y pinananahanan ng Panginoon. Hindi po kaya nga po, dahil po diyan, kung yung presensya ng Diyos ay naandun sa lugar na iyon, ganun din yung mga tao na naandun. Kaya kung tayo sa atin ng mga anak ng Diyos, dapat isa tayo sa nagdadagdag sa kagandahan ng sanktuaryo ng Panginoon. Di ba? Sa ating mga simbahan, kapag may darating at may mga bisita na darating, hindi yung lugar, hindi yung kagandahan ng building ang kanila dapat mapuna agad. Kundi yung yung presensya ng Diyos, lalo na sa buhay ng mga taong naandun. Opo. Madama agad nila yung init ng pagtanggap sa kanila. Kaya nga po laging pinapaalalahanan tayo na sa ating pagpunta sa pananambahan, magitayong tawag dito, palakaibigan sa kahit na sino man. Naandun yung ating ngiti lagi sa ating mga labi. Madama nila yung presensya ng Diyos sa ating pong buhay. Alam po, kapag naandun po yung presence ng Panginoon, nagre-reflect naman ito sa ating pong buhay. Kaya yung mga tao mag-i-enjoy na, babalik ako dito. Babalik ako sa church na yon. Kasi ang sarap ng aking pakiramdam pag naandun ako. Bakit po? Nadarama nila yung presensya ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos.
yung pagkalinga ng Diyos sa kanila. Kaya ito po yun, hindi yung lugar. Minsan kasi ang tao nakatingin minsan sa lugar. Maganda, malaki, maluwang, marami. Ayun po. Masaya yon, ayos yon, pero po ang pinakamahalaga, naandun ba yung presensya ng Diyos? Kaya dito isa sa tanong ko nga kanina ay na-attract ba tayo, natutuwa tayo dun sa tamang bagay? O baka mali yung attraction natin? Baka tayo ay natutuwa, na-attract lang ay dahil sa ganda ng lugar at hindi dahil sa ang Diyos ay naandun, yung presensya ng ating Panginoon. Kaya ito po yun. Ito'y nagpapaalala sa atin bilang mga anak ng Diyos na yung bahay, sambahan na meron tayo na pinupuntahan natin, mas lalo itong magiging kaganda-ganda, kaaya-aya, kahali-halina kapag nakita, nadama sa ating pong mga buhay ang presensya ng Diyos. Opo. Kapag yung mga tao na naandun ay nakikita, nadarama yung presensya ng Diyos, nagliliwanag yung kanilang mga buhay. Verse 2, my soul longeth, even fainted for the courts of the Lord. My heart and my flesh cried out for the living God. Kanina tanong ko, are you attracted to the right things? Tama ba yung bagay na kung saan ay nagbigay sa atin ng na-attract tayo? Ngayon, ito'y isang katanungan na naman, are you seeking for after the best things? Ano ba yung longing natin? Ang sabi kasi dito my soul longeth. Sabi ng verse, even fainted for the courts of the Lord. My heart and my flesh cried out for the living God. Diba? Yung longing niya, yung hinahanap niya, yung hinahabol niya sa kanyang buhay, tama ba? Ito yung tanong Ano bang ating pangarap, ininanais o desire na natin sa ating pong buhay? Yung ating ambition. Ano yung ambition natin na gusto nating habulin, makamtan? Dito, iba yung binigkas dito ng Psalmist. Hindi yung kanyang personal na kagustuhan o mga pangarap o mga material na bagay o anumang katagumpayan ang gusto niya habulin, hagilapin. Kundi sabi niya, my soul longeth, even fainted for the courts of the Lord. My heart and my flesh cried out for the living God. Sabi niya? For the courts of the Lord. Doon pa rin sa sanctuaryo ng Panginoon. Alam po, marami sa atin, mayroon tayong gusto talagang mangyari, makamtan, pinapangarap sa ating buong buhay. Pero naging laman na rin ba ng ating hangarin, ng ating desire, yung bahay panambahan? Minsan, ayos naman yung aming church, ayos naman yung aming lugar. Maaring sa tingin natin, nakita natin maayos, pero hanggang doon na lang ba yung ating kayang pangarapin para doon sa lugar na kung saan ay tinuturing natin na naandito ang presensya ng Diyos. Alam niyo po, anong ginawa ni Solomon nung kanyang nung siya'y ginamit ng Diyos para matayo yung templo? Binigay niya yung pinakamahusay. Diba?
na ultimong yung mga ah, poste ay nababalutan ng ginto. Ganito niya ibinigay. Bakit? Para sa kanya ay ito'y nararapat lamang sa tahanan ng Panginoon. Ito'y nararapat lamang sa sanktuaryo ng Diyos. Diba? Sa bahay panambahan. Pinaganda niya yung templo. Ngayon, pwede naman natin din gawin sa ating panahon. Ano ba yung maisip natin na ito, pwede itong gawin. Magawa ko rin para sa ikagaganda pa. Improvement ng aming church. At hindi lamang po yung mga bagay, material sa loob ng simbahan o mismong yung building, kundi mismo tayo, yung ating buhay, yung ating presensya doon sa loob ng church. Ano po, kahit gaano kaganda yung natayo natin, nawain kung yung tao naman ay wala at yung buhay ng tao ay sira, hindi po nagiging maganda rin. Hindi nagiging kaya. Kaya lang, dito, pinakita kasi niya dito na yung kanyang kaluluwa, sabi niya, my soul longeth. Ito ang inaasam-asam ng kanyang kaluluwa. Ay alin daw po? Sabi niya, even fainted for the courts of the Lord. My heart and my flesh cried out for the living God. Kaya ang aking puso'y dumaraing sa buhay na Diyos. Bakit? Yung kanyang desire, yung kanyang hangarin, nais, inaasam para doon sa courts ng Panginoon, doon sa temple, doon sa bahay ng Panginoon, bahay pa ng bahan, idinadaing niya yung lubos sa Panginoon. At ito po, yung tanong dito, ano ba yung ating hinahanap, inaasam, yung ating ambition. Kaya dito, check, atin lamang babalikan, check natin yung ating ambition. Ang sabi pa doon sa ikalawang bahagi ng verse 2, my heart, excuse me, my heart and my flesh cried out for the living God. Di ba? My heart, alam po, ano ito hindi lamang check natin yung ating ambition, check natin yung ating focus ng ating pong puso. Sabi niya, my heart and my flesh cried out for the living God. Dumaraing sa buhay na Diyos. Yung kanyang puso nakafocus sa Panginoon. Yung kanyang ambition para sa Panginoon. Diba? Maging yung kanyang value system sa Panginoon. Verse 3. Yet the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O Lord of hosts, my King and my God. Dito po binigay yung ano bang kahulugan nito? Ano ba sinasabi nitong sanctuaryo na ito? Ano po? Yung pag sinabi natin kasi sanctuaryo, ay ito po isang lugar na sacred or holy, kagaya ng mga templo at ng church. At ano pong pinakita dito ng psalmist? Sabi niya, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself. Mas masinin niyo po, yung mga Maya, nakasumpong sila ng bahay, ng tahanan, at nagpugad pa. And a swallow a nest for herself. Ibig sabihin, isang magandang pinapakita dito, na itong church, bahay panambahan, ay isang tahanan
a place of family relationship and protection. Ito yung pinakita dito. Isang mapansin niyo po kahit sa mga dagat may mga sanctuaryo nung protected area, yung mga sanctuary doon sa mga lugar na kung saan yung mga corals doon, yung mga hindi sila pwedeng mangisda, protected area yun. At ganito po yung pinapakita dito ng Psalmist na kung yung bahay panambahan, yung lugar na kung saan naandun ang presensya ng Diyos, ito po isang tahanan na kung saan ay naandun din yung protection ng Panginoon. Kaya maraming mananampalataya, minsan ang napapariwara, at talagang napapariwara ang buhay, kapag lumabas sila doon sa sanctuaryo. Wala yung protection na ng Diyos sa kanila. Lumabas sila doon sa protected area. Lumabas sila doon sa protection ng Panginoon. Lumabas sila doon sa tahanan. Kaya alam po, walang tunay na Kristiyano, walang tunay na tupa ng Diyos na wala siyang kawan na sinasamahan. Hindi po pwedeng palipat-lipat ng kawan. Hindi po pwedeng, ako kahit saan ako mag-church, okay lang ako dito. Alam po, alam niya kung saan yung kanyang family. Hindi pwedeng makikipamilya sa pamilya ng iba. Diba? Alam po, may mga Kristiyano na kapag na-offend doon sa preaching, hindi na magsisimba. Na-offend doon sa mga kapatiran, hindi na mag-church yan. Maghahanap na ng ibang simbahan. Lalo pa ngayon sa dami ng mga gawain ng Panginoon. Na-offend sa pastor, hindi na yung mag-church. Ito, lagi ko sinasabi dati na wala dapat sa bokabularyo ng tunay na Kristiyano yung salitang offend, salitang tisod. Diba? Minsan tayo natitisod tayo sa iba, natitisod tayo sa ugali ng ating kapwa. Ang tanong, yung bang ugali natin hindi nakakatisod? Tayo kaya hindi nakakatisod sa iba? Diba? Nakikita natin sila. Nakikita natin yung ating kapwa, yung ibang tao. Pero tayo, yung sarili natin, hindi natin napapansin. Hindi natin pinapansin, hindi natin sinusuri. Ako kaya, yung ugali ko, yung buhay ko kaya hindi nakakatisod. Yung pananalita ko kaya hindi nakakatisod. Yung pakikitungo ko kaya hindi nakakatisod. Kaya ano po dapat tanggalin natin yung salitang tisod? Bakit? Tayo rin naman, may mga kamalian. At saka nung hindi pa tayo ligtas, ang dami nating napapuna sa ibang tao, hindi naman tayo natitiisod sa kanila. Tapos nung tayo naligtas, kung kailan tayo anak na ng Diyos, nadagdag sa bokabularyo natin yung salitang tisod. At minsan nagagamit natin. Alam pong saan tayo dadalahin? Dadalahin lang natin tayo sa kapahamakan. Bakit po? Lalabas ka kasi doon sa sanctuaryo, doon sa lugar na kung saan naandun ang Diyos. Normal sa loob minsan ng tahanan na mayroong mga hindi pagkakaunawaan doon sa loob ng tahanan. Yung mga magkakapatid. Normal naman yan. Ang hindi normal kapag yung mga hindi pagkaunawaan ay hindi maayos. Dapat ito ay nare-resolba. Dapat ito ay napag-uusapan na ayos at mayroong kapatawaran. Kung wala yung pagpapatawad, lagi kong iniisip na lang ay ganito. Kung yung isang tao hindi niya magawa yung pagpapatawad sa kanyang kapwa mananampalataya, baka hindi siya tunay na anak ng Diyos. Di ba? Kung may banal na espiritu yan ng Diyos, magagawa niyan na sumunod, pasakop. At kahit na mahirap, ay sundin kung ano yung nais ng Panginoon, yung kalooban ng Panginoon. Kaya dito po, sabi niya dito, yet a sparrow hath found an house, and a swallow a nest for herself. Naging tahanan, isang
bahay o tahanan ang church. At ito nga po kung ito'y sanctuary, ay ito po protected area. Naandun po yung protection ng Panginoon. Kaya wag nating hayaan na tayo ay mapalabas do sa sanctuaryo kasi wala yung protection ng Diyos. Diba? Ang sabi nung awit, His eyes is on the sparrow and I know He's watching me. Diba? Hindi lamang yan. Sabi niya, even thine altars, O Lord of hosts, my King and my God. Hindi lang a home, kundi an altar, place of sacrifice and worship and service. Itong church. Kaya nga, pag tayo ay napunta doon sa bahay panambahan, na andun yung isa sa dahilan ng pagpunta natin ay para tayo sumamba. Nandun yung ating sasakripisyo o paghahandog. At naandun din yung ating paglilingkod. Ito po yung lugar na ito, ang church. Hindi lang siya a home, but an house. Diba? An house, an altar. But an altar, a place of sacrifice, place of worship, place of service. Kaya pagdating sa bahay panambahan sa church, kung ito'y place of service, hindi na tayo dapat pa na himukin. Hindi na tayo dapat pa na pilitin. Hindi na tayo dapat pang itulak para maglingkod. Na ando na dapat sa ating puso na kung ano yung kaya natin gawin para makapaglingkod. Na, tayo na mismo, ano ba yung pwede kong magawa dito? Maiambag para makapaglingkod sa Panginoon. Ano yung aking iaambag? Anong sabi ng verse 4? Blessed are they that dwell in thy house, they will be still praising thee. Selah. Ano pong maganda? Mapalad. Yung nagsisitahan, nananatili sa tahanan ng Panginoon, at ano daw pong sabi ng Bible, lagi silang magpupuri sa Diyos. Lagi silang magpupuri. Gusto natin, mas lalo pa nating makamtan yung pagpapala ng Diyos. Manatili lang tayo. May mga negatibong bagay na mani nating maranasan. Kahit pa may mga pangit na pangyayari, pangit na bagay, negatibong bagay, manatili lang tayo na maglingkod, sumamba at maghandog sa Diyos. Huwag tayong lumabas sa kanyang sanctuaryo. Bakit? Naandun po yung protection ng Panginoon at naandun yung pagpapala ng Diyos. Kaya dito sa verses 1 to 4, isa sa blessing, natitingnan natin ay yung sanctuary ng ating Diyos as our sanctuary. Yeah. Look to the Lord as your sanctuary. Huwag tayong lumabas, huwag tayong lumayo na andun po yung presensya ng Diyos. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, naandun po yung protection ng Diyos at naandun po yung pagpapala ng Diyos. Tayo po yung manalangin, Panginoon, maraming salamat sa mga salita, sa paalaala sa amin. Patawad sa amin po mga karumihan at dalangin ko po, Panginoon, palain, bless ang inyo pong mga anak. Mga karamdaman ay kagalingan at protection sa mga nagbubiyahe pumapasok sa trabaho.
Pagpalain niyo rin po ang mga kabuhayan, hanap buhay at negosyo ng inyong mga anak. Ganon din po, Panginoon, na patuloy na paunlarin, palakasin ang kanilang mga kalalagayang espiritual. Akin din po inlalapit sa inyo yung mga lingkod, tinawag, ginagamit sa inyo pong ubasan. Bless niyo po ang kanilang mga buhay, family, at ministry na pinagkatiwala niyo sa kanila. Maraming salamat po. Pangunahan niyo po kami at samahan sa buong maghapong ito. Kuya, aming samat na langin in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po at magandang umaga muli sa bawat isa. Good morning at maraming salamat sa ating po mga kapatid na nanatili, nakinig at nanood sa ating morning devotion kay Linda Pauling. Good morning. Sister Gloria at Brother Allison diyan sa Kalamba. Magandang umaga po. Kay Brother Leo, good morning. Nico Villacorte, good morning. Bird, magandang umaga. Kay Crisaline Bulalin at sa mga kapatiran diyan sa Pili, Camarines Sur, magandang umaga po. Kay Mamo, good morning. Kay Tia Bergie diyan sa Libon Albay, sa Kabugaw, Pantaw, Libon Albay, magandang umaga po sa mga kapatid diyan sa Kabugaw. Kay Agnes Conway yan sa Iriga, magandang umaga. At ganoon din kay Aloha, Sister Aloha, good morning. At sa iba pa nating mga kapatid na nanonood, magandang umaga sa inyo at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.